So mga sangkay, mukhang tama nga po si Vico sa kanyang mga nabanggit, no? Patungkol po dito sa mga diskaya. Aba, gustong lokohin ang buong Pilipinas ng mga taong ito. Hello, what's up guys? Ito nga po, naghihimotok ngayon ang sekretary ng DPWH, ang pinakamasipag na tauhan ni PBBM. Dahil nga po dito sa mga diskaya, mga sangkay, na substandard, kung gaano po ka-substandard yung kanilang mga proyekto, ganun din po yung kanilang sasabihin. Mayroon po sila mga inire-reveal, mga sangkay na mga pangalan, pero may mga gusto po silang iligtas. Ayaw po nilang magsalita. Ngayon, mga sangkay, eto, may pasabog po itong si Vince Dizon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito, tingnan po natin. Kasi nga po, ito na. Itong mga diskaya kasi, tila baga mayroon po silang gustong itago. Ngayon, nagsalita po ang sekretary ng DPWH, ang masipag na sekretary natin na si Vince Dizon. Ngayon, eto ang pasabog mga sangkay ni Vince Dizon tungkol po sa mga taong ito. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Di ba? Ganun naman kasimple. Binigyan na nga sila ng pagkakataon ng ICI na mag-cooperate. Pero ngayon, hindi sila mag-cooperate. Well, lahat ng mga kaso against them, talagang, ano yan, wala nang possibility na mag-state witness o ano. Kasi sila na mismo nagsabi na ayaw na mag-cooperate. Ayan na ha. Mukhang uulanin na po ng maraming kaso at malabo na po siguro itong makalaya, no? Itong mga diskaya. Kasi ayaw po nila makipag-cooperate. Hindi ko alam mo, natatakot po sila. Mga sangkay sa kaila Bongo or ano ba, may tinatago ba sila? Mga sangkay. Kasi ayaw po nila magsalita about sa CLTG Builders. Owned by Senator Bongo's father or family. Mayroon po kasi silang ugnayan doon. Marami po silang partnership na nangyari. Ngayon, billions of money mga sangkay ang itinaya doon. Tapos, hindi po natin alam kung ano nga ba talaga yung mga totoong ganap. Ngayon, siyempre, kung ito po ang mangyayari, nagagawin po silang, kumbaga, gusto kasi nila maging state witness. Kaya nga lang, ang gustong mangyari nitong mga diskaya, ang kapalit, parang ang kalayaan nila. Yung tipong hindi na sila pwedeng kasuhan, magiging malaya na sila. Ay, hindi po pwedeng ganun yun. Siguro may mga iba, maabsuelto sila. Kumbaga, pagbibigyan sila. Pero sa dami ng kanilang ginawa. Pero at least, di ba, yung konsensya na lang nila, mabawas-bawasan. Kaya nga lang, parang hindi po sila tinatablan eh. Mga sangkay. Mukhang totoo po yung sinasabi ni Vico Soto. Na huwag kayong maniniwala sa mga diskaya. Yung mga yan daw gagawa ng pamamaraan lang para mailusot ang kanilang mga sarili. Kagaya dito ngayon mga sangkay. So, and tandaan nyo ang daming kontrata ng mga diskaya. Libo ang kontrata nila from 2016. Grabe. Libo. Imagine niyo yan guys. Libo pala yung kontrata nila from 2016. Ganyan po kalala. Tapos hindi sila makikipag-cooperate. Naku, yari sila dito. Ang kontrata nila, libo-libo yan. Sir? So, ano yan? Multiple counts of graft malversation, multiple cases yan. So, grabe. Multiple cases. Para sa akin, kampante ako sa ating bagong ombudsman na yung first case na final ng DPWH, yun ang unang-unang kaso na magpapakulong sa mga diskaya at sa lahat ng mga sagarin, lalo na dun sa First District, Bulacan. Okay. So, nag-file na po ng mga kaso itong sila Secretary Dizon. Ngayon, mga sangkay, ang ombudsman, si Remulla na. So, may kalalagyan po talaga sila dito kasi
ang uunahin po ni Remulla ngayon, yung pagpapakulong sa lahat ng mga opisyal na nangurap. Tagal na po itong nangyayari, guys. Dekada na pong nangyayari ito. Ngayon pa lamang po masusolusyonan under the Marcos administration. Diba? Isipin nyo yan, mga sangkay. Tapos, itong mga taong to, gugulangan ng mga Pilipino, itong mga Diskaya. First, the ombudsman, he said that sila Diskaya, to put it bluntly, sabi niya, is protecting probably si SBG. Ayan na, mga sangkay, about kay Labongo ito. Senator Bongo. Yeah. Well, What do you think of that? Well, you know, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na kahit sino yan, at kahit previous administration niya, wala siyang sisinuin, wala siyang sasantuin. Lahat kailangan managot dito. You see, mga sangkay, lahat kailangan managot. Actually, ito si Vince Dizon, galing din po ito sa nakaraang administrasyon. Pero hindi pa po ganun katindi yung role niya at the time. Pero ngayon, mga sangkay, sinabi na po niya, kahit sino yan, senador ka man, tropa ka man, kamag-anak, as long as may ebidensya na involved ka, then, kailangan kang magbayad. Yan ang kinagandahan ngayon. Kita niyo, mga sangkay, wala pong tropa-tropa. Talagang yayariin ka ng presidente ngayon, mga sangkay. Kaya nga po nakakatawa. Sasabihin nilang weak leader, weak president. Oh my goodness. Itong weak president na sinasabihan nila, ito yung nagbunyag sa matinding kalokohan ng gobyerno. Siya po yung may bayag na bumangga sa sindikato na nasa loob ng gobyerno. While the other presidents, like former President Duterte, who exposed, mga sangkay, noong 2020 about the rampant ghost projects, walang ginawa. Walang ganitong klaseng investigasyon. Walang kinasuhang malala, mga sangkay. Why? Tapos ito na naman, itong mga Diskaya, gugulangan po mga Pilipino. Hindi po pwede yun. At in fact, nag-usap na kami ni Ombudsman Remulla kagabi about this. And ngayon, we are already working to look at the documents from the previous administration. Yun din naman ang mandate natin. No, from 2016 to 2025. No, yun din ang mandate ng ICI. O, di ba? Ito yung kinagandahan kay BBM eh. Kung ang plano lang niya is idiin yung mga Duterte o si PRRD, dapat hindi niya po sinama yung kanyang administration. Pero kasama, mga sangkay. Kasi ito po yung bago eh. Hindi na po tayo po pwedeng babalik pa. Panahon ni Gloria, panahon ni Noy na sobrang layo na po noon. 2009 or year 2000. Malayong-malayo na po yun, mga sangkay. Mahirap mangalkal ng mga dokumento. Pero ngayon, 2016 to 2025, kayang balikan yung mga documents. Kayang tingnan ang mga files. Kayang tingnan yung mga projects. Kung totoo nga bang nag-i-exist. Kaya kayong mga DDS, eto huwag kayong masyadong aligaga, huwag kayong masyadong guilty. Kasi, hindi po porket kasama yung mga Duterte sa investigasyon na ito, parang political na to, persecution. Hindi. Magbabase pa rin to sa ebidensya eh. Halimbawa na lang, may nakita sila Vince Dizon ng mga proyekto na galing pa sa kung anong taon. Hindi yun mababago ng kung anong opinion. Nandun yun sa listahan. Diba, Ghost Project 2018. Di malalabas po doon. Makikita po natin, hindi po tayo naglulukuhan dito. Walang exempted sa investigasyon ni PBBM dito na porket panahon ni Duterte, hindi na. Importante nga yun na kasama yung last administration makita nang sa ganun, mahukay talaga yung malalim na ugat nitong korupsyon. Can we say specifically? Wala tayong sisinuhin dito. Can we say specifically you're looking at the documents that involve SBG, yung sa tatay niya ng construction? We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Nako, ayan na Yun ang usapan namin Ombudsman kagabi. At after namin malaking lead to, guys. Kasi ito yung inaabangan ko. Nakaraang ko pati inaabangan mga sangkay talaga.
Ang problema kasi, ang mga diskaya, tikom ang bibig pagdating po sa ila, Senator Bongo. Nalaman siguro niya because he was in Baguio nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga diskaya na hindi na sila magko-cooperate. Tinawagan niya ako. No, at nag-usap kami at meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Sir, sundutin ko. Okay? Last one. Sir, I know it's the decision of the commission, but if kayo yung tatanungin, would you support live streaming the ICI hearings? Kasi even the bycams... It's not for me to decide. No, it's not. Tinanong siya mga sangkay kung okay lang ba i-live stream yung hearing. Ako mga sangkay, gusto ko. Kaya nga lang, iniisip ko rin yung safety dito ng ICI members. Not for me to decide. We have to have full faith in the ICI, in the integrity and credibility and processes of the ICI, and I fully support whatever the ICI decides. Sir, Sir, last. but do you think the ICI should reconsider requesting for a contempt power? Well, again, no, that is above me. No, that is up to the ICI. No, that is up to the ICI to either do or not do, or reconsider or not reconsider. So, basta ako, we have full faith in the ICI, in the members of the ICI, and in their processes. Pero alam nyo guys, grabe yung discovery ng ICI ngayon. Actually, nagsalita nga po yung chairman, mga sangkay ng ICI. At halos maiyak po siya mga sangkay habang binabasa po yung kanyang statement na ang lala po talaga ng korupsyong ito. Matagal na. Paano niloko yung bansa natin na maraming mga politicians, ng maraming, yung discovery ngayon mga sangkay nila, malala po talaga. Kaya iniiwasan po nila na sa publiko mga sangkay kasi baka hindi kayanin ng sambayan ng Pilipino yung lala ng korupsyon na ito na nananalaytay sa ating gobyerno. Just imagine, ang Pilipinas, guys, mayamang bansa without corruption. Ang lala, di ba, mga sangkay? Ay nako. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Mukhang habang buhay nang makukulong itong mga diskaya, no? Ano ba ang parusang pwede dito sa mga diskaya na siyang gustong magtago ng malaking sekreto tungkol po dito sa CLTG Builders owned by the family of Senator Bongo? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.